Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Cordera sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko at sa mga followers ko sa YouTube at saka mga followers ko din dito sa Facebook ay syempre team replay na lang po. Pag-usapan natin ng korupsyon ngayong araw na to at kung kurap ba't si Digong Duterte. Pero bago muna yan, tayo po ay nakikiramay sa mga nawalan ng kamag-anak at nasira ang mga bahay at mga ari-arian sa pananalasa ni Bagyong Tino sa Kabisayaan mula Dinagat papuntang Leyte, Samar, Bohol, ang Cebu ang napuruhan tapos dumaan pa rin ito sa Negros Oriental, Occidental at Panay Island at ngayon ay nasa El Nido na. Pagdasal po natin at mayroon na naman parating daw na bagyo na super typhoon naman ito, si Uwan. Pag nakapasok, ang tinutumbok po nito ay Northern Luzon. Yung mga problema natin sa mga kalamidad na yan, pag-usapan natin yan sa ibang araw, yung mga ugat niyan. Pero sa ngayon, pag-usapan natin ng korupsyon. Kasi ganito po yun. Nag-post ako sabi ko, doon sa mga naghahanap na wala pang nakukulong, ay meron na pong nakakulong sa deheg. Parang ganon. Yun ay opinion ko. At yan ay papaliwanag natin. Tapos bigla ako nakakarinig na may mga kumukuda ng mga top-notch na mga DDS enablers. Pati yung mga kapatid ko nagpapadala sa akin ng message, oh, tinitira ka, ganito, ganyan, ganyan. Ako kasi matagal ko nang hindi pinapansin yung mga yan eh. And pag minsan lalo ko pang inaasar. Kasi wala man siya magagawa sa akin eh. They're nothing to me. Di ba? Parang matagal na akong sanay na pagpiestahan ng mga DDS mula pa noon. Nung kakampi ko pa sila, kaya ako tumiwalag dyan sa mga yan, isa sa mga dahilan ay hindi ko masikmura yung mga yan. At the same time, hindi ko na rin masikmura yung ginagawa ni Duterte. Di ba? So, kilala ko ang liko ng bitukan ng mga yan, di ba? So, ayoko na sanang patulan. Pero ito kasi for educational purposes. Kasi ang kanilang binabanatan sa ngayon, number one, hindi number one. Ako daw ay parang tanga at bobo dahil ako ay akademiko, university professor ako, pero hindi ako marunong mag-intindi kung ano ibig sabihin ng corrupt. Na para bagang sabi ko, okay, kung ako lang ang ititirahin nila, walang problema. Pero dinadamay na yung profession ko, dinadamay ng political science. At saka parang naisip ko, siguro panahon din to para ipaliwanag ko sa inyo anong ibig sabihin ng korupsyon. Ano ba ang corrupt? Kasi ang iniisip siguro ng mga tao, ang corrupt ay yun lamang na nangungurakot. Yung mga nagsasabi na ang corrupt ay ito lamang yung mga yung mga katulad niyan sa flood control. Forma po ng korupsyon yan. Sapagkat ang korupsyon, ang malinaw na isa sa mga halimbawa niyang gagamitin mo ang posisyon mo para magkamal ka ng salapi. O gagamitin mo ang posisyon mong opisyal para pagsilbihan ng sarili mong interes sa pamamagitan ng pagkamal ng salapi, pangurakot. Corrupt po yan. Pero to put it plainly, to corrupt means to distort. Ang corrupt ay yung pag na-corrupt nga yung, pag sinabi na corrupt ang file, ano ibig sabihin ng corrupted yung file na yan sa computer? Ibig sabihin yan na sinisira mo yung isang bagay. So pag sabihin to corrupt means to distort. To corrupt means not to follow the law. To corrupt means not to serve your own personal interest despite the fact that it is against public interest. Kasi binabato nila na sa akin, ang bobo ko daw, dahil daw, ako daw ay profesor, di ko alam na si Digong Duterte ay naandun daw sa dihig, hindi dahil sa korupsyon, kundi dahil sa kanyang di umano, tinatanggi pa nila, no, na crimes against humanity. Para ano ba yan? Ay, nako, ayoko sanang gamitin yung word na bobo. Pero pag ako'y tinawag niyong bobo, ako na ang bawat sinasabi ko, inaaral ko, at itong mga to, kung sino-sino ba to, marami diyan nagpapanggap nagpapanggap ang iba diyan, graduate lang ng UP, akala po sino ng expert, di ba? Mga taong naging nagtrabaho lang sa bangko, financier na, naging doktor lang, mga ano na sila, mga medical expert, mga ganyan-ganyan. Yun yung bagang maghilig mag-throw around ng mga graduate ng communications at din na journalism, journalist na, di ba? Mga ganong klase ng mga pang-aalipusta sa iba, sila ang grabe kong magano. Yung isa diyan, naalala ko nung isa diyan, meron pang naglakas ng loob na ako'y sitahin tungkol sa something that I know because I'm a forester tungkol doon sa puno sa Banahaw, di ba?
Tandaan nyo yon, na meron silang ano, meron isang dyan na parang ako pa itinawag na parang hindi ko alam sinasabi ko. Nalimutan niya, ako ay forester. Ang undergrad ko, hindi ba? Lagi naman silang nabuboke eh. Pero dito, ayoko sanang pansinin na sabi ko sa mga kaibigan ko, huwag nyo na sana ipapadala yung mga yan kasi ako alam ko na yung mga yan eh. Lalo ko lang silang aasarin. Eh di lalo ko ang inaasaran. Puso ulit ako ngayon. Pero yung kasing pag-iintindi ng corruption, yun ang gusto kong ituwid ah. Alam natin yung pangkaraniwan nating intindi sa corruption, sa corrupt, yung nangurakot. Graft. Yung parang puro lang tungkol sa pera, hindi po. Ang corrupt po, yung nililihis mo sa tama ang isang bagay. At ang isang uri ng korupsyon ay yung violate mo ang saligang batas o kaya ang batas ng tao para lamang sa political interest mo. Yung pagsasabi ninyo, ito mga DDS, makinig kayo para may matutunan kayo, para madagdagan ang kaalaman nyo. Yung pagsasabi na ako'y tanga dahil hindi ko alam na si Duterte daw ay nando sa dihig dahil daw hindi sa korupsyon, kundi dahil sa allegations daw ng crimes against humanity. Iyon po isa ng uri ng korupsyon. To commit a crime against humanity is a form of corruption. In fact, you are corrupting the human side. Your very humanity. Tiwali. Ano ba ang tawag sa corrupt sa Tagalog? Tiwali. Katiwalian. Pag tiwali ka, ibig sabihin lihis ka sa landas. Hindi ba? Ako pa tinuruan nyo, itinuturo ko yan. Ako pa tinuruan nyo, political theory ang area ko. Baka yung mga kapapuhan nyo hindi pa pinapanganak, hindi nyo maaabot kung anong nasa utak ko pagdating sa political theory. Ayoko nang sana magyabang, pero parang, to call me stupid and idiot and not fit to be called an academic just because I called Duterte a corrupt person. At pagpalagay lang yun ng definition nyo ng corrupt. Eh bakit? Di ba may mga aligasyon na ginamit niyang kapangyarihan niya para paboran ng kanyang mga kaibigan? Hindi ba korupsyon? Usapan ninyo tungkol sa tiwali. Yung mga family contracts, yung mga kung ano-ano pang mga aligasyon. Di ba? Ngayon lumalabas na konektado din pala sila sa flood control, di ba? So, ang sinasabi ko flood control anomalies, di ba? Yung parang ang pininta kasi nila si incorruptible daw si Duterte, which is not probably true. Kasi kung incorruptible siya, di sana sinunod niya ang batas. Kung incorruptible ka, pero uorderan mo ang mga militar at pulis mo na barilin ng isang tao dahil tamna ng bala, di ba? Anong tawag mo doon? Di ba sa mga pulis na nanananim ng bala, tanim bala, di ba mga tiwaling opisyal, tiwaling pulis? Ano ang Tagalog ng corrupt? Di ba tiwali? Di ba? So you have to know where you're coming from. Kung wala kayong alam, huwag kayong bunga ng bibig ng bunga ng bibig. Sa bagay, diyan naman sanay naman tayo sa DDS. Brand na nila yan eh. Yung factually incorrect, yung nagpapakalat ng fake news, di ba? Na ako pa yung sasabihan ninyo, kaya si Duterte nakakulong sa dihig dahil may presumption, ngayon, may probable cause na tiwali siya. Nilihis niya ang tama. At ang pinakamataas na uri ng korupsyon is to corrupt humanity. And committing a crime against humanity is one of the highest form of corruption. Hindi lamang sa pera at pagpalagay ng kung ang definition nyo ng corruption ay pera at impluensya, ay siguro naman hindi naman tayo, hindi naman ligid sa kaalaman ninyo na may mga akusasyon na si Duterte ay nakinabang sa posisyon niya. Ngayon, sabihin niyo, hindi naman niya ginawa yung mga yung para sa sariling interes, kundi para sa kanila, sa bayan. Pwede ba? Give me a break. Alam niyo, ang ginawa lamang ng dating administrasyon, dahil ako'y nasali din dyan, ako'y nagamit din dyan bilang kasangkapan. Di ba? Di ba nagkaroon pa ako ng programa doon? Di ba? Na kung saan yung mga numbers ay nirarattle ko at ito ay hindi totoo until I realize I could no longer read the script. Diba? Hindi naman ako gumagawa nun eh. And so I could no longer read the script. I felt na parang, teka muna, parang hindi yata tama itong statistics na to. Pagpalagay na. Yung kanyang mga drug war, yan ba'y para sa interes ng bayan?
Meron po akong tawag dyan. Ang tawag po namin dyan ay crisis branding. Mag-create ka ng crisis at yun, doon ka mag-focus para mga tao. Mag-create ka ng bogey person. Mag-create ka ng kalaban. At doon mo i-revolve ang narrative mo para yung tao malihis ang atensyon at ikaw ang dadating ka parang champion. So, pininta ang Pilipinas na parang narco state na. Drug addiction is the problem. It is a problem, but to say it is consuming Philippine society is actually a spin. Di ba? Crisis branding yun. Mag-create ka ng multo para matakot ang tao at ikaw ang lalaban sa multo para ikaw ang superhero. Ganun ang ginawa ni Duterte. Now, sabihin nyo sa akin para sa interes ng bayan yun. Interes ba ng bayan ang linlangin mo sila? Interes ba ng bayan na paniwalain mo sila may ganitong problema? Hindi naman. Di ba? Para kaninong interes yun? Para mapanatili niya ang kanyang kapangyarihan. Para magkaroon siya ng legitimacy. So, sabihin niyo, huwag niyo nga sabihin sa akin na ang ginawa ni Duterte ay para sa bayan. Hindi yung para sa bayan. Yun ay para sa kanyang interes, para mapanatili ang kanyang kapangyarihan at magkaroon siya ng legitimacy. Ano ba yung legitimacy? Yung tao, paniniwalaan siya, susundin siya. Di ba? Yun ang pinaka-effective eh. Mag-create ka ng katatakutan. At ang tao tatakutin mo. At ikaw yung magiging superhero na lalabanan mo yun. I did therefore ang tao, magsisink in sa'yo. Kaya nga marami akong kakilala ngayon na talagang hanggang ngayon ang minamouth nila ay drugs. Na parang sabi ko, nasa na statistics na tayo consume. No, meron tayong parang narco-politics na. Hindi ko naman inaalis na ang drugs ay problema. Pero yung ipinta mo na tayo ay para bagang nalulugmok na because of drugs in society, I don't think that's a problem. I think corruption is more the problem. Di ba? Kaya pwede ba? Inuulit ko, wag ako. So ito, sagot ko lang na to, final and once and for all, sinasagot ko yung lahat ng mga nagbabanat sa akin. Kasi yung kapatid ko ngayon ay nag-share sa akin ng, ito, sinare sa akin ng tao. At merong isang vlogger na UP graduate pa naman yata yun, na binabanatan ako, di ba? At meron ba na sinishare? Yung mga isa pa nga doon, yung mga iba namang umiyak pa sa Congress, di ba? Ayun, ganyan sila. Ako binabanatan ng gano'n. Hindi ko sana papansinin eh. Pero yun nga, sabi ko, unang-una, kailangang pansinin dahil they're peddling a lie. It's not that I am bobo because I know I'm not. It's the lie that to be corrupt means only yung madispalko ka lang ng pera. Na ang corruption ay tukulang sa kaperahan. Hindi po. Di ba? Magbasa-basa nga muna at pwede ba? Ako po ay political scientist. Tinuturo ko pang political theory. Kayo, kung kayo ay bumili lang ng suka, nagkaroon lang kayo ng Facebook account at dumami lang ang mga katulad nyo ng mga hindi nag-iisip, basta lang follow ng follow, tapos sasabihin nyo, expert na kayo. Hindi nyo. No, of course, you can say whatever you want. I'm not stopping you. However, I will respond. And my response is because you are misleading the people that corruption is only about money. It's not true. Huwag ako. So yan po ang aking sagot dito sa mga hindi ko sila titigilan o pipigilan, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero iyon ang sagot ko. Okay? Hindi ko na sa kayo papatulan, kaya lang, di ba sabi ko nga magturo ako ng kaisipan para yung mga tao hindi masyadong nag-iisip na pagdating sa corruption, yun lang nagdidispal ko ng pera. O kaya yun nangurakot o yun nangungupit ang corrupt. Hindi po. Pag kayo po ay, kunyari, ay pinaboran yung inyong kamag-anak, wala namang pera ha, binigyan nyo lang ng pribilehyo, korap yun. Kapag kayo ay lumihi sa landas at ginamit yung inyong impluensya para mailuklok ang kamag-anak, korap yun. Kapag yung batas hindi nyo sinusunod at nag-shortcut kayo, inuutusan nyo ang pulis na magtanim ng bala para lamang sabihin man laban, corruption yun. Ang to corrupt is to pollute. To corrupt is to divert from what is supposed to be. Ang corrupt ay tiwali.
At kapag tiwali ka, hindi ka lamang tiwali dahil nangurakot ka o nangupit ka. Tiwali ka dahil nilihis mo ang batas, ang landas palayo sa batas. Asya, sige na. Sana po napagturo sa inyong kaisipan, naplos ko yung mga puso. At napabago mga panahon sa buhay, lalo lang sa usapang politikal dahil sabay sa kanalasal, teach mind, touch, heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? So, doon po sa mga binabayo ng bagyong Tino ngayon, mag-ingat po tayo. At doon po sa mga naging nasalanta ay pinagdadasal po natin sila na sana makabangon sila uli at may lagay nila sa ayos ang kanilang mga buhay. May mga bagyo pong paparating sa ating buhay. Bagyo man ng kalikasan o bagyo sa buhay ay paghandaan lagi natin. Sabi nga nila walang natural disaster. May mga natural calamities at natural hazards. Pero kaya naging disaster yan dahil mga napataong tiwali either nangungurakot o nagpapabaya sa kanilang tungkulin. Sige po. Okay, lagi yung sinasabi. UP naming mahal, Animal Lasal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Saan man kayo naroon. Bye for now. Talk to you Friday. Sa Biyernes pala meron akong biyahe. So baka hindi ko alam kung makapag-live ako. Kung hindi man, baka sa Sabado na tayo mag-live. Pero try ko sa Biyernes. Bye!